Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa ating sama-samang pagdulog sa hapag na ito ng Panginoon, ihanda natin ang ating mga sarili. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin at ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinama kami't inalipusta sa Pilipos. Gayunmay, pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan, o ng hangad na malinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyan ng kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos, alam din ninyo, na sa aming pangangaral, hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo, tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin, lubusan na kayong napamahal sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat na gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Sa lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Di pa ako umiimik,
yung aking sasabihin. Alam mo na ang lahat iyon, lahat di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain, yang iyong karunungan. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, "Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang aral ng kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit niluluknok ninyo ang kamelyo. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Saan tayo madalas magalit? Sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay. Kapag nakuha sa video, nakunan sa video na i-post, yung truck na naglalakbay, patungo halimbawa sa Maynila, may dalang kalakal, sinakyan ng isang lalaki, may kasunod na lalaki, at kumuha ng isang sakong bigas. Nagagalit tayo, di ba? Bakit? May nagnanakaw. Nagbabiral yan. Hahabulin yan ng otoridad. Nagagalit din ba tayo kapag ang isang namumuno ay kumuha sa bayan? Nagbabiral din ba? Hinahabol din ba ng otoridad? Saan tayo mas nagagalit? Sa maliit, sa malaki. Malamang yung isa dala pa ng kahirapan. At malamang itong isa dala ng kasakiman.
Saan tayo mas nagagalit? Anong sabi ng Panginoon? Huwag din yung kaliligtaan ang mas mahalaga sa kautusan. Katarungan, pagkahabag, katapatan. Madalas guilty tayo sa kasalanan kung tawagin ay pagpapaimbabaw, sa Ingles, hypocrisy. Pagbabalat kayo. Pagkukunwari. Kunwari, galit na galit tayo sa mga magnanakaw. Siguro kung tayo personal na nanakawan, galit na galit tayo. Ihahabla natin, ipapablatter. But if we are being robbed collectively as a country, do we have the same anger? Hindi masamang magalit doon kasi nagnakaw. But do we have the same level of anger? Baka hindi pa natin lang kinagagalitan, ibinoboto pa natin. Dahil tayo may utang na loob. Natulungan tayo dahil naipagamot yung isang anak. Tuwan-tuwa tayo. Pero yung karsada na sana'y matibay, after 2 years, sira, dahil ibinigay sa iyo ang bahagi noon. Mga mapagpaimbabaw, kasali ako dyan. Tayong lahat, in a way, mapagpaimbabaw. Mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Panloob at panlabas. Lahat ng tao may ganyan. Lahat ng sitwasyon may ganyan. May inner reality at may outer reality. Siguro tayo, binabantayan natin yung panlabas sa atin. Hindi naman masama. How we behave, how we speak. Hindi masama yan, maganda yan. Pero meron mas mahalaga kaysa panlabas. Yung panloob. Yung laman ng ating isip, laman ng ating puso, yung laman ng ating budhi. Na hindi natin kayang basahin sa ating kapwa. Pero alam natin sa ating sarili, at higit sa lahat, alam ng may likha sa atin. Anong sabi sa Salmong Tugunan? Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung meron nakakakilala sa atin ng higit, hindi ang best friend natin, ni hindi ang sarili natin, kundi ang Panginoon na may likha sa atin. Kung minsan takot tayong harapin yung nasa loob. Dahil alam natin, masasaktan tayo pag nakita natin. Dahil hindi tayo very good. Ano makikita natin? Tayo makasalanan. Pero kitain ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi kita ng Diyos ang ating kabutihan, kita din niya. Pero at this point, dahil ang gospel ni Jesus ay tungkol sa mga aba ninyo. In what way ako ay aba? Huwag po natin pakabantayan ang kilos ng ating kapwa. Trabaho nila yon. Kaya tayo nagiging judgmental. Masyado nating bantayan ang kilos ng ating kapwa. Ay, tamo gayon. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo napapansin yon? Ang una nating bantayan ng ating sarili. Walang pwedeng magbantay at walang iba nagbabantay nito. Itatanong natin, malinis ba ito o madumi? Maputi ba o maitim? Pag nabantayan natin ang loob natin at sinikap natin na itugma yung loob sa kalooban ng Diyos, ito'y magiging malinis
At sabi ng Panginoon, pag malinis ang loob, malinis ang labas. Paano pwede natin gawin? Para tayo laging may kamalayan at mataas ang ating kamalayan sa nangyayari sa ating kalooban. Ang sabi sa atin dun sa mga salita na bahagi ng Alleluia, buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Let's expose ourselves to God, to Jesus. At yun ay malalantad. Papaano? Magbasa ng Biblia. Alam niyo po, ang Biblia ay sinulat hindi para ikwento yung nangyari lang noon. Ito'y isinulat para sa atin ngayon, para makilala natin ang ating sarili. Yun ang ginagawa ng salita ng Diyos. Word of God exposes our hearts. Inilalantad ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Inilalantad hindi para akusahan ng iba. Inilalantad para tayo'y matauhan, tayo matuto. Yun ang ginagawa ng tsismis. Inilalantad natin sa iba, yung karumihan ng iba. Hindi natin trabaho yon. Kaya kasalanan ng tsismis. Ang trabaho natin, makita natin yung ating puso at isip, yung ating kalooban. Isa pang magandang paraan para malantad ang ating niloloob. Expose natin ito sa harapan ni Jesus in the Blessed Sacrament. Ito ang sekreto ng mga banal. Ito ang sekreto ni Padre Pio. Totoo siya'y banal. Pero siya rin makasalanan, si Padre Pio. At nakikita niya ang kanyang pagiging makasalanan sa harapan ni Jesus. Bakit? Jesus being the light, what is exposed? The dirty part of ourselves. Kung gusto nating malaman yung marumi sa ating buhay, expose natin sa liwanag. Kaya daw yung gumagawa ng masama, ayaw ng liwanag, ayaw ng transparency, ayaw na may papel. Ayaw na matrace. Kaya lahat, inkas. Kaya ang pinakamagandang transaksyon, padaanin natin sa may papel. Bakit? Everything will be traceable. Pero hindi lang pera ang pinag-uusapan natin transaksyon. Yung ating pakikipag-usap sa ibang mga tao. Yung ating mga agreements na verbal. Kaya nausay ang kontrata dahil merong hindi tumutupad. Pero sa magkaibigan, sa dalawang tao na tapat, hindi kailangan ng kontrata. Naranasan ko na ho yan. Sa isang kaibigan, nagkabilihan, walang deed of sale. It followed later. Formality lang yon. At naranasan nyo na rin yan. Nagkautangan, walang resibo, pero nagkabayaran. Anong pinupunto po natin, mga kapatid? Yung niloloob natin. Anong sabi natin yun ang sekreto ng mga banal? They get themselves exposed before Jesus. At kung makita natin ang ating kasalanan, kahinaan, yun ang ating ikukumpisal. At sa pagkukumpisal, hindi lang yung maling ginawa, kundi yung maling inisip, kahit hindi natin ginawa. Dahil doon tayo magiging dalisay. Doon tayo matututo kapag lagi nating binabantayan ang laman ng ating isip at puso. Ang isang magandang tanong sa lahat ng ating ginagawa, bakit ko ito ginagawa? Why am I doing this? Pag nasagot natin yan, somehow, na-check natin yung ating motibasyon, yung ating layunin.
Walang ibang pwedeng magbantay ng nilalaman ng ating isip at puso. Pero alam ng Diyos ang lahat. Huwag po tayong matakot. Sapagkat lahat naman tayo may kahinaan, lahat tayo may kanya-kanyang pagpapaimbabaw. Walang exempted. At yan ang madalas nating kasalanan na kinahuhulugan. Because we always want to appear before people, we are good. I am okay. I am straight. Hilingin natin mga kapatid sa Panginoon ang biyaya na magkaroon tayo ng kababaan ng loob na laging tingnan ang ating sarili, iharap natin ang ating sarili sa Kanya upang siya na liwanag ang maglantad sa atin ng kahinaan natin. At dahil makikita natin tayo mahina, sa Kanya pa rin tayo babalik para humingi ng lakas, humingi ng patnubay. Nang sa gayon, tayo rin maging instrumento ng paghahatid ng Kanyang katarungan, pagkahabag at katapatan sa ating kapwa. Magsitayo tayong lahat sa ating sama-samang pagdulog sa ating Diyos amang makapangyarihan. Hilingin natin ang biyaya ng pagpapakumbaba upang malantad sa harapan niya ang ating mga pagpapaimbabaw at ito'y Kanyang linisin, hilumin. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang makipot na pintuan sa kaharian ng Diyos ay may pamalay sa simbahang katolika, sa lahat ng mga mananampalataya at sa pangunguna nawa ng banal ng Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, ay mailapit nila ang sambayanan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdulog sa kaharian ng Diyos ay ang maging mithiin ng lahat ng bansa sa buong daigdig at pagsumikap panawa ng sangkatauhan na makahatak sa daang punong-puno ng kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagsubok at pagtitiis na nakakatagpo ng mga kapatid nating dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagdurusa, ang maging ugat nawa ng kanilang pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabongero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ng walang hanggang kapahingahan sa kaniyang kaharian. Nawa ay makamtam nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pagkalooban mo kami ng kababaan ng loob upang magkaroon kami ng tapang na harapin ang aming sarili sa liwanag ng iyong anak na liwanag ng sanlibutan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa pangamagahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup. Pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaid niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ilang alam na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa lupa ay
pagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos Na na nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka amin. sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.